Galang-galang na kabudok. Galang-galang na kabulungan. Galang-galang na kabulungan. Ang taong ito ay napagaling ng sampahalili ko sa kapirmaw. At pinatawag ng kanyang mga kailangan. Patuloy. Malaki ka na magdala na Diyos. Magdala mo. At wala na iba. Ang maaaring makapatawad ng mga kasalanan. Patuloy pa rin siyang gumagawa. Sa kanyang sabat. Siya mo'y pinagmapawal. Magpapaging kautusan. At inuudyukan pa niya ang mga taong bayan. Matunggulan ka niya. Saan kaya nagmula ang taong ito? Nakapagpapalayas at sinusunod ng masamang espiritu. Si Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ito. Sabi ng ulang kwento rin. Nag-i-email niya ang teksto na ginawa dapat na pagdali na doon. Ngunit sa loob ng tansang Anda ba? At isa pa, sinabi rin ng mula ang propetang ito, nagigibay ng templo na ginawa sa loob ng 46 na taon. Ngunit sa loob ng 3 araw, ay muli niyang sinapa. Mga marunong doktores, salsikan na ninyo ang mga tiradura. Makikita ninyo na walang magmulang trageda sa Galilea Bayan. Ano ka? Tampalasan. Narinig mo ba? Ang mga sinaysay ng mga tao na sabi sa'yo. Halo't hindi ka sumagot at tutulan ang mga paratang na ito. Kung kayo iniuutos ko sa iyo, sabihin mo sa amin sa ngalan ng Diyos na buhay, ikaw ba ang Mesiyas? Ang anak ng katatagan? Ako nga. At mula ngayon, ay makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa alabaw ng langit. Uy! Saan kalabas ka nga sa Diyos? Mga kasama, ano pang pagpapawala ang kailangan natin? Saan ka na saling? Bakit ka saling libing? Ang dapat na maging hatol ng tao. Ay, bakit? Bakit kinakailangan hatulan ng kamatayan itong Jesus? Wala naman siyang ginagawang kasalanan. Kasalanan ba ang pagtuturo sa bayan ng matuwid at pananampalatayang wagas sa isang tunay na Diyos? At aling kasalan pa sa mundo dapat purihin? Sa di gaya ng kababaan loob na ipinamalat niya sa lahat ng tao.
At kung hangad man ito sa lumapastangan sa may kapangyarihan sa Udea, ay ano ang kahulugan na itinuro niya sa mga Herodianos? Na ang kay Cesar ay kay Cesar, at ang sa Diyos ay may nagkakaroon sa Nasumbong ng karamihan. Ano ang hinusay? Inilinit niyo ang paratang na mali mo kay Sipa. Nakakaligan mo na siya yung sila sa pagkatao. Buwan na ang Kasi sila ang marami ni Kristo. Kasi ang tunay na Diyos, ano lang dito sa lupa? At sa di mabilang na tayo pinahiyag sa kanan. Nagigibay niya sa templo. At sa mga tatlong araw, ay muli niya sa kanan. Ngunit di ba kahulugan na dito? Minsan ang ginulo niya sa simbahan. At doon yung pinagsabuyan niya na ang pasang mga binulo na doon nangangalakal. Na wala namang binabagabag kahit sino. Kundi upang papaniwalain na siya ang tunay na Diyos. Nananalig ang tao sa kamulan. Mga gayumang natutuhan niya marahil sa kanyang mga Diyos. Ang kabuhungan ng Diyos ay hindi nalilingit sa matagbayan. Kaya dapat patawan ng parusa! Alang-alang sa kapayapaan! May pag-aalilagana ba ninyo ang kanyang pagkadiyos? Sinabi ni Propeta Bitya na isisilang sa Belen ang tutubo sa bayang Israel. Maliwanag. Doon nga isinilang si Jesus sa dinalo pa ng mga hari sa silangan. At hindi ko nalaman ang kanyang mga aral at manghihikayat sa mga tao. Nilalabag na Ang mga batas ni Moises at ang nasapa ay labagin ang kautosan ng mga tao. Makatwiran ba? Ang inyong pinagkaitan. Nabigla na lamang padakit itong tao na wala namang kasalanan. Sa isang kataksilan sa karapatan ninyo. At aling kasulatan ang pinagkunan ninyo na dapat hindi nasasaysay sa kasulatan. Na ang anak ng Diyos ay isisilang ng isang hamak at tukhang tagasunod. Jesus. Jesus ay anak lamang na isang matandang anuwangin sa Nazaret. Alay ng mga pagpapatunay na kanyang pagkadiyos. At aling kautosan sa inyo ng tulad sa umusi at sumatol sa isang kasalanan may parusang kamatayan. Sa mga kasulatan ay mariyo na! Nananalang na ang kapangyarihan ng mundo na makakilata sa bawat may paunayo kayo mapastawan sa iyo! May nakitang pagyurak ni Diyos sa karapatan ng Romang dito'y nakatatapos. Sa isang sandali ay ibig niyong paliktarin ang pamamalakan upang masunod lamang ang nasa ninyong masasama. Niyari Diyos sa kadiliman ng gabi ang taktila ni tuntunin. Sa pagdusta sa katwiran ng isang mabait na tao. At inangkin niyo ang buong kapangyarihan upang makitin lamang sa ilalim ng mga natin niyo ako. Ang mga inyong pinapuputan. Kung si Jesus man ay naging dapat sa hatol na kamatayan, ay hindi ang Sanhedrin. Ni kayo mga pulong saserdote, o di ang pagkara si Poncio Pilato. Prokurador ng Cesar at vice-presidente sa Syria, ang siyang may karapatan at kapangyarihan humatol sa kasalanan ni Rodrigo at Jose. At saan batas niyo naman nakita? Nakasunod ay walang kapangyarihan at ang may kasalanan. Wag sana kayong malilito, mga kaibigan. Linawin ang inyong isipan. Unawain na ang Sanhedrin na sa may karapatang makauging at makaayo ang sunod sa utusan ng mga Hudyo. Sino sa akala niyo ang maaaring magmanatag sa kaisisa ng ating nayo? Ang may kapangyarihan. Sino? Lamang katuwa-tuwa ang inyong mga ginagawa. Ang Sanhedrin ng tagahaton at ang pamunang Roma sa tagapagpatupad ng kahaton. Saan kautusan na bibili ng ganyang pamamalakad? Wala.
at ang mga karapatang dumiting sa sala, humatol at magpatupad ng hatol, ay taglay na buo ng tinatawag na hukuman. Hatiin sa dalawang kapangyarihan na gaya ng inyong sinasabi, na ang karapatan ng paghatol at ang pagpapatupad ng hatol ay isang bagay na hindi nangyari. Ano ang kabuluhan ng hukuman? Kung pagkatapos makapaggawad ng parusa, ay wala namang karapatang makagawad ng parusa na! Katapwat, malinaw na nalalanda sa sultan. Nakatwira ng aming ginagawa. Basta yun. Sige, basahin mo. Lumiti ang sila ng maribigat. Ako ang nasabot ng kaman. Ang kaya ng saya. Kapagyarihan ito ay inangkinan dito yung halal sa Roma. At sa lalabigang ito, ay tawag yung sitwasyon pinapalaman. Pinagsa upang lumitis at may kasabigan. At kahit sino man sa inyo, ay walang makakapanimaso. Kahit mga pulo, ay isang tadhanang mahigpit na ipinagbabawal ang humatol sa kasalanan ng mabibigat sa araw ng pagtitibula ng pamiliti. Nagaya rin naman ang paggawad sa gabi, ang humatol ng kamatayan. Dahil tapat ang mga batas na ito'y sinanangsan din ninyo.